Ito yung mga malaking damage. Ito malapit sa dagat. Actually, napakahaba pa pala nito. Dito sa harap ng pier ng Manila lang ay nagkaroon ng malaking sunog noong November 24 lang at displacing over 2,000 families at mahigit 1,000 bahay ang nasira. Ito yung area na halos apektado, pero yung ibang bahay dito ay gawa na sa hard materials dahil ilang beses na palang nasunugan dito sa Isla Puting Bato. Ngayon yung malapit sa dagat naman, ito yung halos naubos dahil gawa sa kahoy yung ibang bahay. Ilang oras din yung inabot bago maapula itong apoy. Nagsimula din sunog nung umaga pa. Mabilis nag-spread yung sunog kasi yung mga bahay dito halos dikit-dikit lang. Tapos yung iba ay pawang yari sa light materials dito sa Isla Puting Bato. Ang lugar na to ay malapit sila sa pier ng Manila. Halos nakaparallel sila dito sa merong mga container vans. So kung kayo hindi pa nakaalam or nakapunta dito, ito ay mahabang isla na kung dati sinasabi nila na yung wala pa yung mga bahay dito, puro mga kuwan lang yan, bato. Nandito na tayo sa Divisoria. Itong pupuntahan natin sa Isla Puting Bato. Kamakailan lang, di ba napuntahan natin yung Aroma doon malapit sa Happyland. Di ba nagkaroon din ng sunog doon. Marami din mga bahay ang nasira dahil halos karamihan doon gawa sa light materials. Tapos ito lang, bago na naman. Ito siya, bago naman. Halos sa likod lang dyan ng Pier Manila. Itong Isla Puting Bato. Nasunog. Actually marami mga bahay yung nakandun na nasira. Pero yung iba doon halos gawa na sa hard materials, kaya ang karamihan daw nasira yung mga malapit sa dagat na kasi puro mga gawa sa kahoy pa lang. Yung paa na lang naiwan. Tara, update tayo. May mga bahay yung natanggal. Ngayon ito nakasarado na pala siya. Entrance papunta dito sa Isla Puting Bato. Nasa sikat itong lugar na Isla Puting Bato. Maraming mga documentation videos tungkol dito sa buhay. So yung iba temporary dito muna sila naka-evacuate. Medyo malayo pa to. Ito yung pinakapasukan nila. Ito, mga medpan pa lang yun. Pier ng Manila. Oo, Tugo. Dito sumasakay yung mga biyaheng ano yan. Visayas, Mindanao. Pero ito sir, yung daanan nyo, saan yung entrance nyo talaga? Doon, sa kabila. So dito, sirado yung gate pala dyan? Oo, yan, sarado talaga yan. Sir, bakit tinatawag na Isla Puting Bato ito? Dati kasi ano yan sir, puro mga bato na white stones, mga ganun. Ay, yung mga tinayuan ng bahay dati, puro bato lang? Hanggang sa dumami? Oo, tapos hanggang sa mga ibang bahay, siyempre tutundok doon, kamag-anak. So yung mga bahay sir, simula dyan sa yung mga, meron ng mga barong-barong dyan. Kaso yung ibang bahay dito sa gitna, gawa sa sementado. Oo, sementado kasi ano na siya pumatag na, gawa ng iba, sinimento na, gawa ng daanan, tuloy-tuloy na. Ilang beses na pong nasunugan dito? 3. Maraming beses na pala. Kasi pansin ko dun sa mga bahay sir, yung mga nasunog, may natira kasi gawa sa hollow blocks na. Pero yung ibang bahay na dito malapit sa dagat, walang natira. Hindi yung mga pala lang naiwan. Hanggang dito lang pala yung mga bahay nila. So temporary muna sila dito dahil sa nasunugan.
So meron silang binutas pala para temporary makalabas. Dito yung pasukan ng mga bahay. Tantay dito, ito yung ginawa ng butas sila. Temporary. Aray. Damage. Dito malapit sa dagat. Ito sang mga bahay dito, parang extension na kasi ko na medyo malayo na sila dito sa semento. So dito nakatayo kasi ko medyo malalim na. So gawa lang din sa kahoy. Kaya dito seri yung walang natira. Marami ka pang yung mga ano. So ang sunog sir, abot hanggang dyan. Yung bahay na yan. Kaya itong natanggal, yung bubong niya na lang. Lahat, pati gamit, ubos. Magkaiba pala talaga paggawa sa concert, no? Sa hollow blocks, no? Kaya merong natira. Pag hollow blocks yung tatayo na ulit. May malisulong. Malambot na siya? Malambot na. Ako na rin, no? Gumagalaw, no? Gigibayin. So, gigibayin lahat, ah. Ito yung medyo matibay ko. Oh, yung kanyang flooring. Kano ka, concert, kano kabilis yung... Ano ng apoy? O yung apoy, sapol? Nagsimula kung mga 7, malayo pa dito sa amin. 7 a.m. Oo. Malayo pa, doon pa paganda sa Purok 3. Oh. Pagdating ng mga 10, 7-10. 9 to 10, Ah, 9 to 10. oo, dito na. Oh, so marami kinakuha na gamit din. Sa awa lang, medyo may na ano naman ako ng mga gamit Ah, meron pa, no? na kumbaga na ligtas. Nakuha, Kasi ligtas. yung malayo pa lang naghahabot na. Oo, kasi meron pa kayo 2 oras, no? Kaso nga lang, yung iba talaga. Talaga. Hanggang saan yung bahay nyo, sir? Yan yan. Hanggang dito lang? Dito. Ah, dito? O yan, yung di ba may pader yan. Oo. Doon. Kasi itong pader naman sa kabila. Ah, so dito, Taas. parang kahoy na lang to dito? Oo, kahoy na lang. Tapos yung taas, puro kahoy. So mukhang mahirap gawin ulit yung bahay pag nandito. Kapag nandiyan ka sa tubig na yan. Kasi yun na yung... Dito, medyo okay lang kasi ano pa, ng mga lupa at bato. Yan, medyo mahirap talaga. Mukhang panibagong kon talaga to. No? Siguro kawayan. Kasi ito kasi kahoy lang to. Di ba? Mas matibay yung kawayan pag bamboo. Kaso wala naman tayo gawayan dito sa nasa mga bandang probinsya, makakabili ka. Yung iba sir, yung malapit na dito, sumakailan sila ng bangka. Yung iba, naka-ano pa dito, dumadaan. Ah, dito pa? Oo, Kung may bangka ka sir, pwede ka na Oo. advantage din Kasi pala. may ano pa to dyan, yung pinakatulay, nadadaanan pa yung hindi pa nakakano yung apoy. Na kaya nakalikas pa yung ibang tao. Ay, ito yung temporary na kanila. Malakas na talaga apoy yun. Halos maraming bahay yun na dami. Ang bahay na. Ah, dito, dyan. Mas marami doon, no? Ay nyo, may natira pa sa bahay nyo? Opo. Kasi po, ano din po sa bubog, tinutulungan niya po yung mga bumbero mabuhasan po. Helicopter? Galing pala, no? Palsa yan? Ayan o, merong balsa yung ibang gamit, nilipat nila dyan. No?
Yung balsa? Paano yan sir, yung balsa? Matagal na yan? So nung wala pang sunog, dyan na kayo nakatira? Gawa na. Maayos pala, at least pwede yung malipat, di ba? Pwede magalaw. So yung kabay, no? Yung balsa, malaking pakinabang kasi pwede mong malipat, di ba? Pwede mo siyang magalaw. So nung nagkaroon ng sunog sila, ano ginawa nyo? Hinila nyo palabas? So kung sir, puro styro yung babae, di ba? Actually, napakahaba pa pala nito. So parang 2 beses sila nasunugan nitong taon lang. Ang huli pala, April. Pero doon sa ibang purok lang daw inabutan. Pero ngayon, halos maraming bahay ang tamaan. Ang pinaka-apektado dito sa Isla Puting Bato, itong kalagitnaan at malapit na dito sa labasan. Ito yung binuksan pala para sa temporary shelter. Siguro yung pinunta natin dito, wala pa sa 20% yan. Ito lang yung apektado, pero pagdating mo dun sa pinakabungad, hindi siya nasunugan naman. So, malapit sa container van. Yan, kung pupunta mo yung pinakadulo niya kabay, nakabutin yata ng mga 30 minutes to 1 hour. Kasi medyo masikip yung daran dito. Ayun naman sa mga natanong ko, pag meron na daw silang budget, unti-unti nilang ayusin ang bahay. Para silang nabanggit na kung magkakaroon ng relocation.